Mga kasama, pangalan po ng ilang opisyal ng DPWS Bulacan abay lumitaw sa bidding papers ng 55 million Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. Shan. RMN Live Report. Natukoy sa mga opisyal na dokumento ng Department of Public Works and Highways na eksklusibong nakalap ng DZXL News ang pangalan ng ilang opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office na lumagda sa bidding papers para sa proyekto ng Sins Construction Trading na kumpanyang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng umano'y 55.7 million pesos na Ghost of Flood Control Project sa Barangay Tial, Baliwag, Bulacan. Batay sa kopya ng Resolution of Award at Notice of Award, nagsimula ang bidding noong January 31, 2025 kung saan itinanghal ang Sins Construction Trading bilang lowest calculated responsive bidder para sa proyektong nagkakahalaga ng higit 55 billion pesos. Nilagdaan ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee ang dokumento at inirekomenda sa pag-aproba ng kontrata ng District Engineer. Kasama sa mga lumagda, sina Bryce Erickson Hernandez bilang BAC Chairman at Norberto Santos bilang BAC Vice Chairman. Nilagdaan din ito ng mga miyembro ng BAC na sina Floraline Timbulan, JP Mendoza, Jaime Hernandez, Arlene Ontinco at Ernesto Santos. Noong February 11 hanggang 14, 2025, pinirmahan naman ni former District Engineer Henry C. Alcantara bilang Head of Procuring Entity ang parehong Resolution of Award at Notice of Award. Mula rito, ipinadala ang NOAA kay Sally N. Santos na nakalagay sa dokumento bilang pagmamay-ari o nagmamay-ari ng Sins Construction Trading. Sa ilalim ng Government Procurement Reform Act o Republic Act 9184 tungkulin ng BAC na tiyakin na ang mananalo sa bidding ay may kakayahang kumpletuhin ang proyekto alinsunod sa plano at budget. Pero batay sa pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lugar ng proyekto, nadiskubreng wala ni isang pader o hollow block na naitayo kaya itina-blacklist ang Sins at itinag-utos ang mas malalim na investigasyon sa mga flood control projects. Sa kabila nito, wala namang partikular pang pangalan na tinukoy si Pangulong Marcos na posibleng managot sa issue. Pero tiniyak nito na ang lahat ng mapapatunayang sangkot ay kakasuhan alinsunod sa Revised Penal Code, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang kaukulang batas. Bukas din ng DZXL News sa anumang opisyal na pahayag at paglilinaw ng mga nabanggit na pangalan sa bidding contract. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.